TV piso? Yes, boss. Ang piso mo hindi basta-basta, boss. Pwedeng cellphone, pwedeng tablet, pwedeng piso? TV ulit. Yes, boss. Mabibili mo yun mahal. Ang ginawa ko, boss, para mabili nila na mura. Technically, sidewalk vendor ka. Yes, boss. Diskarte talaga, no? Boss Oyot is known for owning Raon sa Tondo. An appliance shop that is well loved by the public for its affordable items. Boss Oyot's commitment to providing excellent value has earned the shop a loyal customer base and popularity. Roughly, kada buwan, magkano na ang kinikita ng 7 to 8, boss. isang buwan? Yes, 1 month lang, boss. Kayo lang ang may ganitong klaseng ng negosyo, no? Kaya minamahal kami ng mata. Sikat na sikat yan ngayon sa social media. Talagang pinagkakagulo ng tao. Nakita ko, no? Mga tao nakapila na sa labas. Yes, boss. Paano nyo nakukuha ng ganong kamura yung mga produktong binibenta ninyo? Kasi kami, boss. Ibig sabihin ng oportunidad pala nasa isang malupit na idea lang. Yes, boss. Pero ang akin lang, boss, sinubukan ko, pinumpisahan ko. Noong December, bibili sana ako, hindi na ako nakabili. Yung mga tao nakapila na sa labas. Daming Hindi tao, ka boss, makapasok sa Oo. tindahan. Kaya na-curious, na-interest ako doon sa tindahan ninyo. Sobrang Yes, boss. dami bumibili. Paano nyo nakukuha ng ganong kamura yung mga produktong binibenta ninyo? Hindi po kasi kami dumadaan sa mga supplier, direct to dealer kami, boss. 32 inches na TV, magkano? May mabibili ka na sa amin, boss, 5,000 lang. 5,000 lang? Yes, boss, meron kami pinakamura, boss. 22 inches. 2.8 lang, boss, smart TV na. Ang pinaka-main target ng Raon sa Tondo, mas maraming Pilipino ang maisip nila na magnegosyo sila sa sobrang mura ng mga tinda namin. Paano kung isang piraso lang ang bibili? Yes, boss, ganun pa rin yung price. Ginawa kasi namin, boss, pangmasa pa rin kahit isang piraso lang bibilin mo. Ito pa maganda, may freebies pa. Ano previous? Yung mga ibang appliance, boss, na ibinebenta rin namin doon. Uso ngayon yung electric pa na maliit, may libre bang gano'n? Yes, boss. Meron pa kaming mga kettle, mga speaker, yan, mga mouse, headset. Then yung mga previous na yun, boss, pwede mong ibenta yun. Roughly, kada buwan, magkano na ang kinikita ng Raon sa Tondo? 7 to 8, boss. Isang buwan. Yes, 1 month lang, boss. Ang laki ng kinikita nyo, ha? Kada buwan, ganyan. Ang dami bumibili ng appliances. Yes, boss. Nag-start kami October. 7 months, boss. Mag-aapat na branch na kami. Kayo lang ang may ganitong klaseng ng negosyo, no? Pinaramdam namin sa mga client namin, boss, na pag bumili ka dito, hindi lang basta yung bayaran mo lang kami. Ang main target namin, mapasaya namin yung mga pamilya nyo kasi mura yung nabili nyo. Siyempre, bago natin pag-usapan yung tagumpay ng negosyo mo na talaga namang ngayon, patok na patok at Yes, click na bro. click ngayon, ha? Raon sa Tondo, sikat na sikat yan, lalo na sa social media. Saan galing si Miguel? Nagtrabaho ako sa mga mall, boss. Nung nagsara yung company ko, nagtagal kami sa bangketa. Namangketa ka. Yes, boss. Sa Calao, sa Luneta. Dalawa kami nung tatay ko. Ano tinda mo? Yung tatay ko, boss, nagtitinda ng herbal. Ako, boss, nagtinda ako ng mga pabango. Paggabi, lumilipat kami sa Luneta, nagtitinda kami ng balot penoy. Technically, sidewalk vendor ka. Yes, boss. Ang mga magulang mo, sidewalk vendor ang itinaguyod Ay, sa'yo. hindi po. Yung tatay ko noon, may regular siyang trabaho. Tapos yung nanay ko, may business kami na karinderya. Then after noon, may regular na trabaho yung tatay ko, nag-resign siya kasi, boss, iba na yung may-ari. Kung binayaran yung company nila, tinanggal lahat ng mga matatagal doon. So, tinanggal siya. Yes, boss, kasama siya doon. Nag-focus sila sa business, nalugi, yun, tumagsa kami, boss, doon sa bangketa. Ang tinda ng tatay mo, yung mga herbal-herbal. Herbal po. Yun yung mga langis na may balat ng sawa, gano'n. Boss, yung mga ganun. Tapos ako, boss, mga pabango. Yung pabango mo, original o malapit na maging original? Ayun nga po, boss, original siya. Tapos dinala ko sa bangketa. May bumibili sa bangketa ng original na pabango? Yes, boss. Kasi merong pabango, mabibili mo yun mahal. Ang ginawa ko, boss, sinalin-salin ko siya sa maliit na bote para mabili nila na mura. Ang bentahan ko ngayon, boss, is 180 25 ml. Para nalalagay nila sa pocket nila. Diskarte talaga, Yes, no? boss. Sabi ko nga, boss, sa sarili ko, hindi mo makukuha yung pangarap mo kung lahat lang lagi nakatatak sa utak mo. Kailangan kilusan mo. Kung wala kang espesyal na may offer sa market, walang magiging pagbabago ang buhay mo kung kagaya ka lang ng karaniwan na nagtitinda dyan. Yes, boss. Ang method na ginawa ko, nagtinda ko ng original na pabango, pero ginawa kong abot kaya. Yes, boss. Ilang taong kayo nagtitinda nun? Yung tatay ko ron, 8 years. Ako, boss, almost 3 years ako doon. Nung naupo si Iskupo, pinasara yun, boss. Kaya nawala kami doon. Nung nawala kayo sa bangketa, anong ginawa mo? Doon na nag-umpisa na magbenta ako ng TV. Nangutang ako sa partner ko, yung asawa ko talaga. Yan, boss, simula umpisa talaga, simula wala pa ako, kasama ko na yan. Ang nangyari noon, meron akong nakita na kapitbahay ko na nagbebenta ng TV, boss. Ang ginawa ko ngayon, bumili ako ng isa. Yung maliit lang, 24 inches. Tapos nung pag-post ko sa Facebook, nabili ka agad. Sabi ko, ayos to ah. Niroll ko, boss. Bumili na naman ako ulit. Pag-post ko na naman, nabili na naman. Sabi ko, kailangan mapalago ko to kasi andito na. Hanggat sa nakadirect ako, boss,
sa mga supplier. Hanggang sa nakakuha ka ng source. Inalam ko po yun kasi sabi ko meron tong chance na pang long term. Doon na nag-umpisa lahat. Karoon ako ng store. Anong taon ka nag-umpisa sa appliances? 2019, boss. Saan mo ito binibenta? Marketplace lang, boss. Nagpo-post lang kami ng asawa ko. Facebook? Yes, boss, sa Facebook, social media lang po. Kasi nag-umpisa ako niyan January 2019 eh. Then mga June, boss, may shop na ako. Saan? Doon po talaga nag-umpisa yun sa Cavite, Ming Eka. Yung dati kong pangalan yun. Then nag-change name lang po ako nung inoffer ko ron sa partner ko. Nilatag ko yung plano. Na ay talaga yung bala ko, boss, yung Raon sa Tondo. Yun talaga yung pangalan? Yes, boss. Kasi doon talaga ako nag-umpisa, boss eh. Oo. Doon ako nakilala sa bahay ko lang. May mga pumupunta, may mga bumibili. Pero nung nakikita ko na parang saturated na, ang dami nang nagbebenta, lumipat ako ng Cavite, boss. Kasi doon, wala kang kalaban. Oo. Doon kami nakilala ngayon sa Cavite. Ano yung mga lesson na iniiwan sa'yo lagi ng tatay mo? Pinakatumatak sa akin yung, okay lang na mababa yung kita natin. Ang importante, na sa malinis na paraan, wala tayong tinatapakan tao. Kaysa kumita ka ng malaki, na meron kang nakaagrabyadong tao. Maraming mga tao ngayon na kahit anong gawin nilang sipag, kahit anong gawin nilang diskarte sa buhay, hindi nila nakukuha yung swerte. Nakagaya ng kung paano mo nakuha yung swerte mo sa buhay mo eh. Ano ang sikreto? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa swerte. Kailangan pa rin talaga, boss, kilusan mo eh. Hindi, maraming tao kinikilusan naman nila yung lahat ng oportunidad na dumarating sa kanila pero inaalat sila sa buhay. Alam mo, boss, kaya sila inaalat kasi humihinto sila. Dapat, boss, sa mga ganitong bagay, kung gusto mo talaga makuha yung pangarap mo, hindi kailangan na nasa utak mo lang yan. Kailangan kilusan mo. Kahit anong pagsubok na dumating sa'yo, kailangan wag kang hihinto. Darating sa punto ng isang tao na manghihina yan. Yes, Panghihinaan ng loob, panghihinaan ng pangangatawan dahil nakakapagod yung ginagawa nila, walang nagiging resulta. Ano ang gusto mong payo sa kanila? lahat naman ng successful na tao, nandapayan. Pero ang ginawa lang namin, kaya kami nandito, yung mga problema, ginawa namin good problem. Ang problema, maganda. Yes, boss, hindi naman nauubos yan eh. Ang kailangan mo lang dyan, solusyonan mo. Kasi, boss, kung yung problema mo, hindi mo susolusyonan, ganun pa rin naman yung resulta niyan eh. E di solusyonan mo na lang, at least lumabang ka. At ang maganda ron, may matututunan ka. Manalo ka man o matalo ka man sa ipinaglalaban mo, at least may natutunan Yes, ka. boss, yan yung pinaka-importante. Kung mayroong problema dumating sa inyo, natural yan. Ayan yung tamang daan para makuha mo yung pangarap mo. Pag nagkakaproblema ka, nasa tamang daan ka? Yes, boss. Paano mo nasabi? Wala namang bagay na nakuha mo kagad sa madaling paraan, boss eh. Kailangan pagdaanan mo lahat ng dapat mong pagdaanan. Kasi yan yung cheat code mo para makuha mo yung success mo. Dahil pag nalampasan mo yan, boss, yung mga darating sa ibang pagsubok, wala na yan. Hindi, kasi kayo, maalwan ang buhay ninyo sa buhay eh. Nakapag-aral ka kahit papaano, nakatungtong ka ng kolehiyo. Paano naman yung talagang kinapos-kapos at inalat-alat talaga sa buhay na talagang wala silang ni pinag-aralan man lang, wala. Talagang kabuhayan man lang, wala. Namamasura pa rin sila ngayon, nasa kalye pa rin sila ngayon. May pag-asa bang umasenso yung mga ganong klaseng tao? Lahat ng tao, boss, may pag-asa. Huwag lang silang hihinto. Pwede ka naman mag-umpisa ng negosyo na wala kang puhunan eh. Paano? Maraming kumikita sa amin. Magpo-post ka lang ng item namin. Pag-post mo, may nakuha kang buyer, papupuntahin mo or di-deliver mo, kikita na yun. Maraming paraan, boss. Nagiging negative lang yung utak nila kasi, boss, hindi sila gumagawa ng paraan. Correct. Hindi nila inaalisan yung trabahong hindi nagbibigay sa kanila Yes, ng tagumpay boss. na gusto nila sa buhay Yung nila. hirap nandun na yan, boss. Ang kailangan mo lang dyan solusyon. Kung hindi ka umaasenso dyan sa trabahong ginagalawan mo ngayon, eh baka panahon na magpalit o maghanap ka Yes, ng ibang boss. oportunidad Kumbaga, out sa of the buhay. comfort zone ka. O kasi Lipat nangyari ka sa sa'yo, pabango, wala na tayong magagawa Yes, eh. boss. Kumikita ka man dyan, kaso nga lang nawala, natanggal sa'yo. Yes. Nakakita ka ng appliances. Boss. Ibig sabihin ng oportunidad pala nasa isang malupit na idea lang. Yes, boss. Naniniwala ako doon. Kasi, boss, wala naman akong alam sa appliance eh. Kasi nabuhay ako, matagal ako nagtatrabaho sa baba ko, nasa kalye ako eh. Pero ang akin lang, boss, sinubukan ko, inumpisahan ko. Maniwala ka lang sa kakayahan mo. Kasi pag unang-una wala kang tiwala sa sarili mo, kahit anong gawin mo, hindi mo maabot pangarap mo. Kailangan malakas yung loob mo. Hindi, maraming tao ang malakas ang loob eh. Yes, boss. Maraming tao masipag, matyaga, matalino, matiisin. Lahat ng karakteristik nasa Tsaga kanila. lang, boss. Kailangan wag ka lang hihinto. Kasi, boss, hindi naman nila nakukuha yung pagka huminto sila eh. Kailangan mo lang lumaban. Yes. Kasi, boss, lahat naman yung mga problem natin, pagka nasolusyonan mo yan, yun ang magpapatibay sa atin. Hindi pwedeng problema na nga po, problemahin mo pa. Kasi lalamunin ka ng sistema. Gumawa ka ng paraan, solusyonan mo yung problema mo, tibayan mo yung loob mo, alamin mo kung anong mali sa'yo. Alamin mo kung ano yung mali sa'yo. Yes. Simpleng-simple yung sinabi mo, pero napakalakas ng impact sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi maraming tao ang in denial sila. As if, ang nangyayari sa buhay nila ay kamalasan. Yes, boss. Hindi malas na ho yung nangyayari sa buhay ninyo.
ninyo. Walang malas, boss. Ang nangyayari sa buhay mo, wala kang tinitignang mali sa ginagawa mo. Kaya wala ka ring nagiging tama sa buhay mo. Kasi yes, kung boss. nandun ka sa tuloy-tuloy na pagkakamali, ang e-expectin mong result ay tuloy-tuloy din na pagkakamali. Ang nagiging cause kasi ng problema ng maraming tao, number one, nandun kayo sa pagkakamali, nilulublub nyo pa yung sarili nyo sa pagkakamali. Boss, So kaya siya nakukulong nagiging sila. malalim na failure. Yes, tama po. Ang nakakalimutan ng marami, for you to become successful is you have to put yourself first in the right and best opportunity for you. What is that right and best opportunity for you? Ikaw ang tutuntun at aalam niyan. Tama yung sinasabi mo kanina. Dapat tuloy-tuloy, wag ihinto, maghanap kayo ng oportunidad na po pwedeng ikaangat at ikasenso ng buhay ninyo. Kasi bakit? Ang tamang oportunidad, naniniwala ka ba, Miguel, na yan ay regalo sa iyo ng Diyos. Tama, boss. Lahat po ito, boss, nanggaling sa kanya. Instrumento lang tayo, boss. Sabi nga po nung idol ko, kaya tayo binibigyan ng sobra, hindi para solohin. Binibigyan tayo ng sobra para ipamahagi. Totoo lang, boss, na-scam pa nga ako eh. Isipin mo, boss, katatayo ko lang ng shop. Nung June, nag-umpisa ako. December, boss, na-scam ako. Magkano? 127,000. Oh. Ang ginawa ko nun, boss, hindi ko pinroblema yun. Na-scam ka tapos hindi mo Yes, problema? boss, hindi. Kasi, boss, may mga tao na ako nun eh. Ayoko makita nila na parang nanghihina ako, boss. Kasi sa akin nanggagaling yung lakas nila eh. Kailangan makita nila ako na parang wala lang. Unang-una, dapat ako nga yung may stress. Pero hindi, boss. Nagpakain pa ako sa kanila. Na-scam ka tapos nagpakain ka pa? Pinaramdam ko sa kanila na baliwala sa akin yun. Nangyari na yan, wala nang solusyon dyan. Ang importante dyan, tuloy tayo sa laban. Sige, posting, benta ulit tayo. Ganun yun. Yes, boss. Papakita mo sa tao mo na na-scam ka na, nanghihina ka. Eh, di nadamay pa sila sa problema ko, boss. Yung 127,000, ilang araw mo nabawi? 3 days lang, boss, awa ng Diyos. Sinabi ko sa kanila, kung dinamdam natin yung nawala sa atin, hindi natin makukuha to. Eh, wala eh. Fighter kami, boss eh. Isipin mo, yung oras at saka panahon, itatambak mo pa sa problema ang dinadala mo. Eh, di mag-isip ka na lang ng solusyon. Alam mo yung ibang tao kasi, Miguel, nilamon na sila ng problema eh. Lahat na ng pamamaraan, ginawa na nila. Pero hindi pa rin sila makaangat-angat sa buhay. Kung matagal ka na nag-i-stay dyan, matik yan, may mali yan. Kung di sa'yo, sa negosyo mo. Truly, learning is earning. Yes, boss. Kailangan laging magaling ka araw-araw. Alam mo, ako tagahanga talaga ako ng mga produkto ninyo, tsaka ng ginagawa ninyo. Kayo ang kauna-unahang appliance center na abot kayang halaga na po pwede nilang negosyohin. May piso appliance pa nga kami, boss eh. Ha? Pag bumili ka ng 32, makaka-avail ka ng piso appliance na iba eh. Merong TV, boss. Merong cellphone. TV piso? Yes, boss. Merong promotion kaming ginawa. After mo maka-avail nitong 32 or 43, may mabibili kang piso. Ang piso mo hindi basta-basta, boss. Pwedeng tablet, pwedeng cellphone, Tablet pwedeng piso? TV ulit. Yes, boss. Ganong kalupit yung round sa Tondo, boss. Kaya minamahal kami ng masa. Ito naman ang gusto kong pag-usapan din natin ngayon. Sobrang grateful mo dahil sa asawa mong sumuporta sa'yo Yes. mula nung nag-uumpisa ka pala. Simula, boss, nung wala pa ako hanggang magkaroon, boss, yan, nandyan yan lagi. Paano yung pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng asawa mo? Pagka down na ako, lagi lang yan sasabihin na lakasan ko yung loob ko, hindi pa dito nagtatapos yung lahat, baka malay mo, kaya binibigay sa atin to kasi merong mas magandang opportunity na parating. Gaano ka-importante ang verbal support ng isang asawa? Kasi boss, sa totoo lang, siya lang yung nasa paligid ko nung tipong bumagsak ako. Lahat ng mga sinasabi niya sa akin, ginawa ko. Then, ayun yung naging way, boss, talaga. Na pinokpok niya ako halos talaga na, Yam, kaya to binigay sa'yo kasi may mas magandang plano si God. Huwag ka lang sumuko at alam kong kaya mo yan. Alam mo, Miguel, kaya ako gustong pag-usapan yan kasi minsan, sa mag-asawa, nagtatrabaho yung asawa nilang lalaki. Kadalasan na nangyayari, imbis na suportahan ng asawa, sinusumbatan ng asawa. Anong masasabi mo sa ganung klase ng mga babae? Imbis na makakapag-isip ka ng maayos, madadagdagan pa yung problema mo. Dapat magtulungan kayo. Asawa mo yan eh. Dapat kayong dalawa mismo, parehas kayo ng mindset. Sakaling may problema, pag-usapan nyo. So, best way is, suportahan ninyo yung mga asawa ninyong lalaki. Yes, boss. Hindi yung pagod na nga sa trabaho, hilahod na ng kahahanap buhay. Pag uwi sa bahay, magdedemand kayo ng pera, magdedemand kayo ng padala, magdedemand kayo ng Yes, kung ano-ano. Tapos pag hindi kayo napagbigyan, Galit, boss. nagagalit. Masamang Di ba? tao ka. Hindi lang makapagpariban, naiinis na. Di na mapagpakulay ng buhok, nagagalit na. So yung asawa mo, you're really proud to say na hindi siya ganong klaseng babae. Yes, boss. Sobrang proud ako dyan. At nag-iisa lang yan. Kung ikaw ay mabubuhay ulit, siya ba ulit ang pipiliin mong asawa? Yes, boss. Bakit? Sabi ko nga, boss, kung sakali, 10 beses ako maboy, 10 beses ko pa rin siya hanapin. Tama yun eh. Ang mabuting asawa ang nagbibigay niya ng Panginoong Diyos.
At naniniwala ako, boss, pagka maayos yung negosyo mo, ibig sabihin na sa tamang tao ka. Ang ganda nung sinabi mo na yun. Simple pero meaningful. Ano ngayon ang oportunidad na po pwede nyong i-offer sa ating mga viewers? Kung gusto nyo mapasok sa Raon sa Tondo bilang business partner, PM lang kayo sa page namin, Raon sa Tondo o Raon sa Tondo Cavite Branch. Ako mismo magre-reply sa inyo or yung ibang staff namin. Sa cellphone number namin, 0929-170-2307. Yung Viber namin ay din po yung number na sinabi ko. Bago tayo matapos, baka meron kang gustong batiin at pasalamatan. Nagpapasalamat ako sa mga tapa ng Raon sa Tondo, sa asawa ko, sa pamilya ko, at saka sa'yo, boss. Kasi isa to talaga sa pangarap ko yung maupo ako dito. Well-deserved. Yes, boss. At alam ko, proud ka pa sa tatay ko kasi, boss, kakaano lang nun, namatay. Kung nasan man ako ngayon, alam ko masaya ka. At para sa'yo to, I love you and I miss you. Nakita niya ba yung tagumpay mo? Meron ng Raon sa Tondo, boss, kaso may sakit siya nun eh. Ano naging sakit niya? Komplikasyon sa diabetic. Kung nabubuhay ang tatay mo ngayon, ano ang gusto mo sabihin sa kanya? Pinangako ko naman sa kanya, boss, na bago tayo magkita, sisiguraduhin ko na maayos yung pamilya natin. At sisiguraduhin kong kilala yung Raon sa Tondo sa buong mundo. Thank you so much. Mga boss, muli maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. RDR Talk, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.